Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga viewers, subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Ngayon po ay nasa 11 topic na po tayo. May pamagat pong Ruth at Esther. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon bago po tayo magsimula. Panginoon po makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa aming pong mga naranasan, mga kabutihan mo sa nakaraang mga araw. Ngayon po, muli namin kayong pinupuri. At muli rin po kami hinihiling ng iyong patnubay sa amin pong gagawaing pag-uusap-usap na muli sa lesson review ito. Kayo po ang patuloy na makasama sa amin. Buksan po ang inyong isipan. Pagpalain din po mga kapatid at mga kaibigan namin na sinusubaybay at gumagamit ng vlog na ito. Dahil Panginoon patuloy niyo sa pagpalain at pagpalain. Patawarin po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makikita sa Esther 5:2. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. So sa linggo ito ay pag-aaralan natin ang kwento ng dalawang babae. Mga kwentong naghahayag ng mga pamamatnubay ng Diyos at paggawa ng kaaway upang wasakin ang bayan ng Diyos. Alam natin na ang babae ay malimit ginagamit bilang larawan ng bayan ng Diyos o ng iglesia. Tulad ng sinabi ni Pablo, ang mga karanasang ito ay nasulat bilang halimbawa at aral para sa ating na dinatnan ng kawakasan. Aalamin natin papaano dumarating ang mga kabagabagan, ano ang katangian ng ating kaaway sa katotohanan, at papaano ang marapat nating gawin at ano ang ginagawa ng Panginoon. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang mahalagang aral ang itinuturo ng karanasan ni Naomi kasama ni Ruth? Number 2, ano ang magandang balita ang inihayag sa buhay ni Boaz? Number 3, paano inilalarawan sa ginawa ni Boaz ang pagliligtas na ginawa ni Kristo? Number 4, paano naman lalarawan si Satanas sa buhay ni Haman? At number 5, paano naman inilalarawan ang tungkulin at gawain ng mga anak ng Diyos? Balikan po natin ang question number 1. Anong mahalagang aral ang itinuturo ng karanasan ni Naomi kasama ni Ruth? Alright mga minamahal mga kapatid, tayo po ay magpapasimula na mag-aral muli ngayon. Ay pagpaumanhin lang po ninyo na wala tayo mga pagbati ngayon sapagkat yun po namang ating laptop na ginagamit ay nagkakaroon ng problema. Sa totoo po ay pang-apat na outline po ito. Yung tatlo ay pawang nawawala matapos na i-save at bubuksan ko ayaw ng bumukas. Kaya medyo nahirapan po ang inyong lingkod. Data po at salamat sapagkat patuloy na nag-function din sa bandang huli ang ating laptop. At salamat po pala sa ating mga kapatid yan sa Project 8, sa Frisco Church, sa inyong tulong upang tayo po naman ay makapagpatuloy sa gawain ito. Hindi po magtatagal ay tayo magkakaroon ng panibago sigurong gamit para maging maayos po ang ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Medyo kinakapos pa ng konti, subalit hindi magtatagal, tayo po ay magkakaroon ng panibagong gamit para naman tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Ano po? Atin pong titingnan ngayon kung ano ba ang mga bagay na naging dahilan ng ating mga suliranin sa buhay. Tingnan po natin sa Aklat ni Ruth, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 5. Ano po ba ang sinasabi? At nangyari na mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain, at isang lalaking taga Bethlehem, Huda, ay yumaong makipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, at ang pangalan ng kanyang asawa ay si Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Mahalon at Chelion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Juda,
At sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay, at siya'y naiwan at ang kanyang 2 anak. At sila'y nagkipag-asawa sa mga babae ng Moab. Ang pangalan ng isa'y Orpa at ang pangalan ng isa'y Ruth, at sila'y tumahan doon ng may 10 taon. At namatay kapwa si Mahalon at si Chelion, at ang babae ay naiwan sa kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. So, ito po ang dapat nating papansinin, dapat nating uunawain. Ito po ay parang karaniwang kwento. Subalit kapag ating pong pinag-aralan, itong Bethlehem Huda ay sinasabing ito ay house of bread. Data po at nagkaroon ng kagutom. Kailan po nagkaroon ng kagutom? Maliwanag po ang sinasabi nang ang mga hukom ay magsimulang maghukom. Sa English po, yung mga hukom began to rule. Sila yung namahala. Ibig sabihin, mga minamahal, ito yung nagiging mga suliranin. Kapag ka ang tao ang namamahala, anuman ang taas ng kanyang pinag-aralan, anuman ang taas ng kanyang kakayanan, kapag ka ang tao ang namuno, nag-umpisang mamuno, nahiwalay sa pamumuno ng Diyos, suliranin po talaga ang darating. Kaya when they began to rule, nagkaroon ng kagutom doon sa house of bread. So, nakikita po ninyo na talagang napakalaki ng bahagi ng ating Panginoon para sa ating buhay. Kinakailangan na tayo po ay maging maingat na maingat. Huwag nating hayaan na tayo ang mamumuno. Huwag nating hayaan na tayo ang magpapasya. Kinakailangan kung ikaw man ay nahalal o inilagay bilang namumuno, tatandaan na ang Diyos ang tunay na puno at ikaw ay dapat nagpapasako at dapat na sumusunod. Subalit kapag ka ang tao na ang nagsimulang mamuno, problema po talaga ang ating kahihinat. Okay po, at ngayon po sa ating ikalawang tanong, anong magandang balita ang inihayag sa buhay ni Bu? Tingnan po natin dyan sa Ruth 2:5 hanggang 20, ano ang sinasabi. Ito po medyo mahaba, subalit atin pong basahin mabuti. Nang magkagayon, sinabi ni Buo sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga mang-aani, sinong babaeng ito? At ang lingkod na katiwala sa mga mang-aani sumagot, siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Naomi na mula sa lupain ng Moab. At kanyang sinabi, sinasamo ko sa inyong pamulutin mo ako at papagtitipunin sa likuran ng mga mang-aani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayon na paraon siya at nagpatuloy siya makapitbagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya nagpahingang sandali sa bahay. Nang magkagayon sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba narinig, anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibiniling ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Na magkagayon nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Nanilingap mo ako, dangang ako'y taga-ibang lupa. At si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kanya, pinapatalas sa akin ng buong iyong ginawa sa iyong biyanan, mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at ang iyong ina, at ang lupang pinanganakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak ni ang iyong kakandungan. Nang magkagayon kanyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagamat ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga dila. At sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka at kumain ka ng tinapay at basain mo ang iyong subo sa suka
Siya umupo sa sipig ng mga mang-aani at inabot niya sa kanya ang sinangag na trigo at siya'y kumain at nabusog at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot ay iniutos ni Boaz sa kanyang mga bataan na sinasabi, pamulutin niyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag niyo siyang hiyain. At ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwan ninyo at pamulutin niyo siya at huwag ninyong hiyain siya. Sa gayoy namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw at kanyang hinampas siya ang kanyang napamulot at may isang epa ng sibada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang napulot at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya nabusog. At sinabi ng kanyang biyenan sa kanya, saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalain nawaya ang lumingap sa iyo at itinuro niya ang kanyang biyenan kung kanino siya gumawa at sinabi, ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz. At sinabi niya ni Naomi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Naomi sa kanya, ang lalaking iyon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin. So, dito po makita po ninyo na si Boaz ay naglalarawan sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin na kung paano siya ay naging handa na tulungan si Ruth sa kanyang mga pangangailangan. Si Ruth ay larawan ng bayan ng Diyos, unang iglesia. Sapagkat ang babae ay ginagamit na larawan ng bayan ng Diyos, unang iglesia. Narito ang Diyos ay parating handa na tumulong sa ating mga pangangailangan at handang magbigay ng higit pa sa ating mga pangangailangan. Kahit ang wika niya, huwag ka nang pupunta sa iba. Para bagang naalala natin yung sabi ng Panginoon na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Sapagkat ang Panginoon ay handang magkaloob ng sapat at higit pa nga sa ating mga pangangailangan. Katulad ng ginawa ni Boaz, ang instruksyon niya sa kanyang mga tauhan, ipagbunot pa ninyo siya at inyong ihulog, pagkatapos hayaan ninyong mamulot, mag-iwan pa kayo, huwag ninyong sasagarin yung inyong pag-aani, mag-iwan kayo na sadya para sa kanya. Kaya nung siya ay umuwi sa kay Naomi, ay talaga po namang naglalabis-labis yung kanyang dala at nagtaka si Naomi kung saan siya gumawa ng araw na yaon. Mga minamahal, dito po ay itinuturo sa atin na ang Diyos ay handang magkaloob ng higit pa nga sa ating hinihiling o ating inaasahan, higit pa kung ano ang marapat sa atin. Sapagkat ang instruksyon ng Panginoon, kapag ka ang kanyang bayan ay nag-aani, ay talagang huwag pupulutin yung mga nahulog at hayaan na yun sa mga dukha. Subalit dito, hindi lang hinayaan nilang mahulog, kundi kusa pa na sila'y bumubunot doon sa kanilang inaani, hihinuhulog na sadya para mapulot ni Ruth. At hindi lang yun, ang instruction pa, huwag ninyong sasagay rin sa tabi. Yung sa tabi, huwag ninyong aanihin, hayaan na ninyo sa kanya. Ganito po ang Panginoon. Siya ay talagang handang magkaloob ng higit pa kung ano ang marapat sa atin, sapagkat siya po ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagmamahal, at walang ibang ninanais kung hindi ang ating kasaganaan, ang ating pagtatagumpay. At ngayon naman po sa ating pang-tatlong katanungan, papaano inilalarawan sa ginawa ni Boaz ang pagliligtas na ginawa ni Kristo? Ayan, titingnan po natin sa Ruth 4:1-12. Ano po ba ang sinasabi? Si Boaz nga'y sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon, at narito ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Boaz ay nagdaan sa lalaking niya ay sinabi niya, Hoy Kuwan, lumiko ka, maupo ka rito, at siya lumiko at naupo. At siya kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, maupo kayo rito, at sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, ipinagbibili ni Naomi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking iniisip na ipahayag sa iyo
na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin ay tubusin mo, ngunit yung hindi mo tutubusin ay saysayin mo nga, upang matalastas ko sapagkat wala nang tutubos na iba paliban sa iyo, at ako ang sumusunod sa iyo at sinabi niya aking tutubusin. Na magkagayon sinabi ni Boaz, anumang araw na inyong bilhin ang parang sa kamay ni Naomi, ay marapat ninyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay na sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko matutubusin ang akin, baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang aking matuwid na pagtubos sapagkat hindi ko matutubos. Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapali. Upang patutuhanan ang lahat ng mga bagay, hinuhubad ang isa ang kanyang pangyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa. At ito ang paraan ng pagpapatutuo ng Israel. Sa gayon sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo sa ganang iyo, at hinubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni Boaz sa mga matatanda sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech at lahat ng kay Chelion at lahat ng kay Malon sa kamay ni Naomi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita na asawa ni Malon ay aking binili na maging aking asawa upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay huwag mahiwalay sa kanya sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na ito. At ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi, gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ay nagtatakong sambahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Efrata, at maging bantog sa Bethlehem. At ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Pares, na ipinanganak ni Tamar kay Huda. Sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo, sa batang babaeng ito. So, mga minamahal, dito po kung ating pong papansinin, mayroong higit na malapit na kaanak si Naomi kaysa kay Boaz. Alam po ninyo, kapag ating pong pinag-aralan ang banal na kasulatan, mula nang ang tao ay magkasala, inangkina ni Satanas ang sanglibutan bilang kanya. Kaya kung ating pong titingnan doon sa aklat ni Job, ang sa wika niya, ako'y nagmula sa lupa sa pagparuot parito sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, siya na ang nag-claim na siyang may-ari ng sanglibutan ito kasama ng sangkatauhan. So, mayroong higit na malapit na kaanak tayo, at yun ay ang kaaway. Subalit kagaya ni Boaz, ginawa niya ang paraan upang siya ang maging pinakamalapit na kaanak. Ginawa niya sa pamagitan ng paghahayag doon sa harapan ng mga matatandang lalaki sa pintuan ng bayan, na kung saan doon ginagawa ang mga paghukom, ang mga pagpapasya patungkol sa kapasyahan ng mga tao o sa mga pangangailangan. So, ibig sabihin po, si Boaz na larawan ng ating Panginoon ay nagpapakita na ginawa ang paraan upang siya yung maging pinakamalapit. At alam po ninyo, ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nagkatawang tao, nakitulad sa atin, upang siya ay maging pinakamalapit na ating kaanak, upang mapasa kanya ang karapatan na tayo ay tubusin, na tayo ay kanyang ariin, at upang tayo ay kanyang pagpalain. Ano po? Sa pakabuti ng ating Panginoon, at yan ay nilalarawan sa kwentong itong napakasimple. Sana nakakita natin na ito ay naglalarawan kung paano na ang ating Panginoong sa Kristo ay ginawa ang lahat ng paraan upang siya ang maging pinakamalapit nating kaanak, upang tayo ay kanyang matubos, upang tayo ay maging kanyang sariling kapamilya. Yan ang kabutihan
ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon naman po sa ating pang-apat na katanungan, papaano naman nalalarawan si Satanas sa buhay ni Haman? Ayan, tayo lang po ay dadako ngayon sa Aklat ni Esther, isang babae muli na simbolo ng bayan ng Diyos. Tingnan po natin sa 3:1 hanggang 14, ano po ba ang sinasabi tungkol kay Haman at papaano ba itong nagiging kahalintulad naman ni Satanas. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dinakila ng Haring Aswero si Aman na anak ni Amedata na Agegeyo at pinataas siya at inilagay ang kanyang upuan ng mataas kaysa lahat ng prinsipe na kasama niya. At lahat ng mga lingkod ng hari na nangasa pinto ang daan ng hari ay nagsisiyukod at nagsisigalang kay Aman sapagkat inutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mordekeyo ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Nang magkagayo sinabi ng mga lingkod ng hari na nangasa pinto ang daan ng hari kay Mordekeyo, bakit mo sinasalangsang ang utos ng hari? Nangyari nga nung sila'y magsalita araw-araw sa kanya, at hindi niya dinggin sila sa kanilang sinaysay kay Aman, upang makita kung mangyayari ang bagay ni Mordekeyo, sapagkat sinaysay niya sa kanila na siya'y Hudyo. At nang makita ni Aman na si Mordekeyo ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuspos nga ng pagkapuot si Aman. Ngunit inakala niyang walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mordekeyo na mag-isa sapagkat ipinakilala nila sa kanya ang bayan ng Mordekeyo, ang bayan ni Mordekeyo. Kaya't inisip ni Aman na lipulin ng lahat na Hudyo na nangasa buong kaharian ni Aswero sa makatwid bagay ang bayan ni Mordekeyo. Nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan, ng 12 taon ng Haring Aswero, kanilang pinagsapalaran nga ang pur sa harap ni Aman sa araw-araw at sa buwan-buwan hanggang sa 12 buwan na siyang buwan ng Adar. At sinabi ni Aman sa Haring Aswero, may isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian, at ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang kautusan ng hari kaya't makinabang sa hari na sila'y tiisin. Kung kalugdan ng hari, masulat na sila'y lipulin, at ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay niya ang mga may katungkulan sa mga gawain ng hari upang dalhin sa mga ingat yaman ng hari. Na magkagayon hinubad ng hari ang kanyang singsing sa kanyang kamay at ibinigay kay Aman na anak ni Amedata na Agegeyo na kaaway ng mga Hudyo. At sinabi ng hari kay Aman, ang pilak ay nabigay sa iyo at gayon din ang bayan upang gawin mo sa mga yaon kung anong inaakala mong mabuti. Na magkagayon tinawag ang mga kalihim ng hari sa unang buwan na 13 araw niya at nangasulat ayon sa lahat na inuutos ni Aman sa mga satrapa na hari at sa mga tagapamahala na nangasa bayan sa bawat lalawigan at sa mga prinsipe ng bawat bayan, sa bawat lalawigan ayon sa sulat niyon at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, sa pangalan ng Haring Aswero na nasulat at tinataka ng singsing ng hari. At nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang ipahamak, upang patayin at upang lipunin ang lahat ng mga Hudyo, ang bata at gayon din ang matanda at ang mga bata at ang mga babae sa isang araw sa makatwid bagay sa 13 araw na 12 buwan na siyang buwan ng Adar at upang kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Isang salin ng sulat ay ibigay sa bawat lalawigan upang ang pasya ay mahayag sa lahat ng bayan na sila'y magsihanda sa araw na iyon. So, dito po, muli ay ipinapakita yung karakter ni Satanas sa karakter ni Haman. Siya ay binigyan ng mataas na katungkulan. Basahin po natin sa Ezekiel 28 at yan po makikita natin na siya ay pinagkalooban ng kapangyarihan at higit na kaluwalhatian kaysa lahat na kanyang mga kasamahan. Datapwat dahilan sa kagandahang ito na ipinagkaloob sa kanya at kapangyarihan, inisip niya na siya ay mataas na kagaya ng Diyos. At ninais niya na siya ay sambahin. Katulad rin ni Haman, ninais na siya ay yukuran.
Datapwat hindi po nagtatapos doon ang kwento sapagkat ito ay naglalarawan din doon sa pagkakalooban ng dragon ng kanyang kapangyarihan, yung tinatawag na hayop sa Apocalypse sa 13, ano po, na kanyang gagawin na lahat ng bayan ng Diyos ay lipulin, lahat ng hindi yuyukod, lahat ng hindi sasamba sa kanya. At pansinin po ninyo, ang wika, iba ang kanilang kautusan sa ating kautusan. So ibig sabihin, talagang ang magiging pinaka-focus po ng tunggalian ay patungkol sa kautusan. At sino mang hindi tumutupad sa kautusan ng hari, sila ay uusigin, sila ay papatayin, sila ay lilipulin. Yun din po ang mangyayari sa huling kapanahunan. Datapot mga minamahal, pakatatandaan po natin na kung papaanong ang Diyos ay nagligtas sa panahon ni Esther at ni Mardoqueo, ganon din po ang mangyayari sa huling kapanahunan. Tunay po na mangyayari yung mga sinasabi at nilalagay sa hula ng mga pag-uusig at panukala na pagpatay, datapwat sa araw na kanilang pagpasya, na kanilang lilipulin sama-sama ang bayan ng Diyos, yun naman ang araw na lilipulin ng Diyos ang kaaway ng kanyang bayan. Kaya mga minamahal, kinakailangan ito ay matanim sa ating puso't isipan, magkaroon tayo ng kapanatagan at huwag nating katakutan yung tinatawag nating persecution sa huling kapanahunan sapagkat hindi papahintulot ng Diyos na sino man sa atin ay mawala. Ang lahat ng nagpapalukala ng magpapahamak sa bayan ng Diyos, sila ang mapapahamak, kagaya ng sinasabi ni David sa mga awit. Ano po? Yung naglalatag ng silo, sila ang masisilo. At sa ating pong huling katanungan, papaano naman inilalarawan ang tungkulin at gawain ng mga anak ng Diyos? Ayan, dito po napakahalaga po nito. Tingnan po natin sa Easter 4, 13 at 14, ano ang sinasabi? Nang magkagayoy pinapagbalik ng sagot sila ni Mordecai kay Esther, huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari, nang higit kaysa lahat ng mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang dako. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong magulang ay mapapahamak. At sino nakaalam na kung kaya pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito. Ayan, maliwanag po ang wika. Kung ikaw ay tatahimik, mga minamahal, tandaan po natin yan. Kapag tayo ay nanahimik at hindi tayo nagpahayag ng katotohanan, hindi tayo nagpabalita ng pabalita ng Diyos, pagkatatandaan, tayo ay mapapahamak na kasama ng iba, datapwat yung iba na nagpahayag, sila ay mga liligtas, malalayo sa kapahamakan. Kaya mga minamahal, dito po ay itinuturo sa atin ang ating malaking obligasyon, kagaya ng obligasyon ni Esther, yan ang obligasyon ng iglesia, magpahayag sa hari, magpahayag sa hari ng mga bagay-bagay na patungkol sa katotohanan ng bayan ng Diyos. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 3 ang sinasabi. Nangyari nga na ikatlong araw na nagsuot si Esther ng kanyang bigisang pagkareyna at tumayo sa pinagkaloob ng bahay ng hari sa tapat ng bahay-hari at ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay-hari sa tapat ng pasukan sa bahay. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin at inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay at sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro na magkagayoy sinabi ng hari sa kanya, anong ibig mo, reyna? At anong iyong hiling mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian. So mga minamahal, pagkatatanda po natin nung sister ay lumapit na sa hari at makipag-usap, hiniling ng hari na sabihin sa kanya, ano ba ang iyong kahilingan? Alam mo,
ang ginawa ni Esther, kanyang inanyayahan ang hari na kumain kasalo niya at kasalo si Haman. Ano po ninyo? Hindi kaagad-agad ikinundi na ni Esther si Haman. Sa halip kanyang inanyayahan na tila baga isang kaibigan. Ano po? Ibig ko ikang maghapunang kasama mo at kasama ni Haman. Mga minamahal, sa ating pong pagdadala ng katotohanan, sa pagdadala natin ng Ebanghelyo, pakatatanda po natin na tayo'y kinakailangan ng ating approach ay bilang isang kaibigan, hindi yung condemnatory. Pakatatanda po na mahalaga po kasi ito na punto na dapat nating maunawaan na kinakailangan tayo ay maging sila ituring natin na tila baga kaibigan. Bagamat nalalaman natin ang kanilang mga layunin, kagaya ni Esther, alam na niya yung layunin ni Haman, datapwat sinabi pa niya na anyayahan at ibig ko na maghapunan kasama niya at kasama mo, mahal na hari. So mga minamahal, kinakailangan yung friendship evangelism. Hindi yung parati tayong nakikipagdebate, parati tayong nakikipagdiskusyon sa kung ano-ano mga bagay sa sanlibutan ito. Be a friend to everyone. Maging doon sa iniisip natin na talagang ating kaaway. Tingnan pa po natin sa 9:20 hanggang 28. So ano naman siya sabi? At sinulat ni Mordecai ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng Hudyo na nangasa lahat ng lalawigan ng Haring Aswero sa malapit at gayon din sa malayo, upang ipagbilin sa kanila na kanilang ipangili ng 14 na araw ng buwan ng Adar at ang 15 niyang taon-taon ng mga pinakaaraw na pinagkaroon ng kapahingahan ng mga Hudyo sa kanilang mga kaaway at buwan na ikinapaging kasayahan ng kapanglawan at ikinapaging mabuting araw ng pagtangis upang kanilang gawain ng mga araw ng pistahan at kasayahan at ang pagpapadalahan ng mga bahagi ng isa't isa at ng mga kaloob ng mga dukha. At pinagkasundoan ng mga Hudyo na gawin ang gaya ng kanilang pinagsimulan at mga sinulat ni Mordecai sa kanila. Sapagkat si Ama na anak ni Amidata na Agigeo na kaaway ng lahat ng Hudyo ay nagbanta laban sa mga Hudyo upang lipulin sila at pinagsapalaran nga ang Pur upang patayin at upang lipulin sila. Ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay ay kanyang inuutos sa pamamagitan ng mga sulat na ang kanyang masamang banta na kanyang ibinanta laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanilang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay mabitay sa bibitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim ayon sa pangalan ng Pur. Kaya't dahil sa lahat ng salita ng sulat na ito at ng kanilang nakita tungkol sa bagay na ito at nang dumating sa kanila, ang mga Hudyo ay nagpasya at nagsipangako sa kanilang sarili at sa kanilang binhi at sa lahat ng yaon na nagpipisan sa kanila na anupat huwag magkulang na kanilang ipangili ng 2 araw na ito ayon sa sulat niyaon at ayon sa takdang panahon niyaon taon-taon. At ang mga araw na ito ay alalahanin at ipangilin sa buong panahon na bawat angkan ng bawat lalawigan na bawat bayan at ang mga araw na ito ng Purim at hindi lilipas sa mga Hudyo o sa alaala man sa mga yaon ay lilipas sa kanilang Ayan mga minamahal, tandaan po natin ito, parati nating ipagdiwang ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon at Kanya pang gagawin para sa atin. Kinakailangan na makita sa ating kabuhayan na tayo ay nagdiriwang sapagkat tayo ay mga iniligtas ng Diyos nang si Kristo ay mamatay doon sa krus. Kinakailangan makita ang ating pag-ibig, kinakailangan makita ang ating pagmamahal sa bawat isa. Tandaan po natin ito, kagaya ng panahon ni Ruth at ni Esther at ni Mordecai, ang sinasabi, tandaan ninyo ang araw na ito at inyong ipagdiwang, kayo'y magkaroon ng kapistahan. Kinakailangan tayo'y nagsasama-sama at samsamang inaalala ang kabutihan, ang pag-ibig, ang pagliligtas ng ating Panginoon. Yan ang marapat. Kaya mapapansin po ninyo, yung iglesia noong unang kapanahunan
araw-araw sila'y nagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. Sila'y sasama-sama sa pagpupuri sa ating Panginoon. At doon nakita na tunay na ang kanilang panaglilingkuran ay nabuhay nga at karapat-dapat na purihin at sambahin sapagkat nakita yung kanilang pagkakaisa, nakita yung kanilang pagmamahalan, at nakita kung paanong sila ay nagpapapuri sa Panginoon. Huwag yung tayo nag-aaway-away, tayo naghahanap pa ng mali. Tandaan po natin, tayong lahat may mga kahinaan, datapot tayong lahat minamahal ng ating Panginoon. At ibig ng Panginoon, ipagdiwang natin ang katotohanan niya na tayo ay iniligtas ng dugo ng ating Panginoon upang maging mga anak ng Diyos. Tatandaan, tayo po ay magkakapatid. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang pag-iibigan, pagmamahalan, pagdiriwang na sama-sama, huwag nating kakaligtaan. Kagaya ng ginawa ng mga Hudyo sa panahon ni Esther at ni Mardoqueo. Okay po, dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan upang mas lalo po nating maunawaan ang mga bagay na ating pinag-usapan. Number 1, kapag ang tao ang nagpasimulang mamuno at di ang Diyos, kasalatan at kahirapan ang aasahan. Number 2, ang Diyos ay laging nagkakaloob ng higit pa sa ating nais at higit pa sa ating karampatang bahagi. Number 3, upang tayo ay matubos, kinailangan ni Kristo na maging pinakamalapit na kaanak. Number 4, si Satanas ay tinaas ang higit sa iba kaya't nagmataas ng labis at nagnais na sambahin at marami ang tumutulad sa kanya. Number 5, bilang bayan ng Diyos tayo inaatasang magsalita ng katotohanan tulad sa isang kaibigan at magtiwala sa pagliligtas ng Diyos sa panahon ng kagipitan. Mga minamahal, sana po ay nakatulong ang ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po ay sama-samang lumapit at magpasalamat sa Diyos. Ama po namin banal, kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Dinadakila ka sapagkat iyo kaming inibig ng gayon na lamang. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo na naging aming pinakamalapit na kaanak, palibhasang siya ay nagkatawang tao. At hindi lang nagkatawang tao, kundi siya ay namatay alang-alang sa amin upang kami matubos at maging iyong bayan na minamahal. O Amang Banal, alam namin ang kaaway ay gagawa at gagawa ng mga paghadlang, gagawa at gagawa ng mga pag-uusig. Natapot salamat sapagkat kagaya ng iyong ipinahayag sa aklat ni Esther, kailanman hindi mo kami pababayaan. Mapapahamak ang nagnanais na kami ipahamak, datapot kami maniligtas. Kaya mga banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pagtitiwala at pagpapasalamat, pagpuri sa iyong dakilang pangaral. At patuloy nawa na kami mag-ibigan sa isa't isa at patuloy namin ipagdiwang ang kaligtasan na iyong ginawa para sa amin upang malulati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon sumating sama-sama. God bless po.